And we're back sa hands-on review segment of the CP Republic. We have here one of the newest products dito sa Pilipinas, but it's actually not yet available. Available na siya. Available na ba? Yeah, okay, so ladies and gentlemen, this is the Zook Z1. So, ano ba yung Zook, pare? Zook is the newest smartphone brand na dumating sa Pilipinas, and it's a company backed by Lenovo. And in China, Zook is only available online. So, para bang Xiaomi yung strategy nila in China. But this time sa Pilipinas, not only they are available online, but they are also available offline. Meron siya sa mga Memo Express stores, si Zook Z1, and pwede na siyang kunin ngayon if gusto niyo talaga siya. Kunin lang? Walang bayad. Kunin na lang. Alright, so si Zook Z1 is a quite different smartphone. It's very different. It's priced at 15,299 para may idea kayo. It's 15,299. 15,299. It's directly competing against ano ba mga 15,000 natin? Well, we have the Zenfone 2. We have the Lenovo na Vibe Shot. Yung mga mid-range smartphones, si Zook Z1, yung tinatamaan niya. Interesting siya kasi yung specifications niya. It's powered by Snapdragon 801 processor. Medyo luma na yung Snapdragon 801, yes. Pero maganda pa rin performance niya. Up to this date, kaya niyang tapatan yung Intel Z3580 and even much better sa Snapdragon 615 processors. So, specs muna tayo. So, we got here a 5.5-inch Full HD IPS display. That's why it looks really good. I'm sorry. So, meron din siyang 13 megapixel camera sa likod with 8 megapixel front sa unahan. So, one of the things na magugustuhan niyo dito is despite having a 15,299 na price, is meron siyang fingerprint sensor. So, the one that you see right now dito sa baba is a fingerprint sensor. And, ito yan? Yep. So, yan o. So, makikita nyo, yan o. May parang fingerprint na. And it's very, very fast. Look. Nag-unlock na kagad siya. It's one of the fastest na na-try ko ng fingerprint sensor. It's almost on par with the iPhone 6s sa bilis. Actually, parang mas mabilis pa yata ito eh. And this one also have a 3 gigs of RAM. Malaki siya, 3 gigs of RAM. Not just that, meron siyang 64 gigs of internal storage. Pero meron tayong deal breaker dito. Mamaya natin pag-usapan yun. So, it also has ang sarap nga yung chippy. Sponsored tayo. De joke na. So, meron din tayong 4,100 mAh of battery, which is sobrang laki. 4,100. Oh, wow! And despite that, hindi ganong kakapal si Zook Z1. Tama nga lang yung kapal niya eh. And speaking of the kapal, makikita nyo, it's aluminum. Metal yung sides niya. Very premium yung size niya. Although mukha siyang iPhone dito sa baba. Ano naman yung frame niya? Metal frame. Metal frame talaga siya. Metal frame talaga siya. So, yun yung kagandahan niya. And, ito na yung mga deal breakers niya. First, non-expandable yung 64 gig storage niya. Ouch. So, the battery is not removable din. Pero 4,100 mAh yung battery eh. So, medyo matagal-tagal na siya. And then, isa pa, this is future-proof. Although, some of you might hate it kasi nag-invest na kayo sa micro USB accessories nyo. This one is using a USB Type-C connector. So, bago siya, just like the ZenPad S, Type-C connector na siya. So, if gumagamit kayo ng micro USB, medyo iwan kayo pagdating sa accessories. Kailangan nyo magpalit. Hindi ba talaga pwede? Hindi talaga pwede. Kasi sa USB Type-C, pwede siyang baliktaran. Compared ka micro USB na parang isang side niya is maikse, isang side niya mahaba. Pwede naman oh. Oo nga, pag napilit niyo yun, masisira na yan. So, yes, this is the Zook Z1. So, pag-usapan naman natin yung meron sa loob. We have a Snapdragon 801 processor at 3 gigs of RAM. Actually, LTE ba? May LTE, yes. May LTE siya. And it's also dual SIM, by the way. Dual SIM na LTE pa. Dual nano SIM or ano? Dual nano SIM and supports LTE on both SIM cards. So, yan. So, fingerprint. One of the things na magugustuhan nyo dito software is it's powered by Android 5.1. So, actually, makikita nyo, 5.1. And not just that, it has also Cyanogen OS.
So, talagang kakaiba siya kasi iilan lang yung may Cyanogen OS and Cyanogen OS is a really good operating system. Sobrang bilis niya. The speeds are almost on par with the Nexus. Wait. Sandali. Cyanogen. Really? Ah. Oh. Ito pala yun. Oh. I've never used Cyanogen. Ako din. This before. is my first smartphone na Cyanogen. Although, ang ayoko lang dito yung launcher niya. Hindi ko type tong launcher na pa-vertical. Although, so dali ka maghanap yan, no? So, may A, B, C, D. Mas type yung typical na launcher guys sa dito. Pero yun nga, ayun, no, may alphabet. But this really looks different, ah. It looks different. Pero is pagdating katulad dito sa yan, no, sa, para siyang typical na, na yung talagang, yung stock messaging app. So, yan. And then, sa cost, ganun din. We have a lot of features dito sa Cyanogen. We could customize yung themes niya. So sorry. So yan. So yan, marami tayong pwedeng gawin sa Cyanogen OS. Alam mo, nauuso na yung mga themes, ah. Oo, so which is actually good kasi yung themes ayun pala, pwede natin palitan yung although yung default niya talaga is pa vertical yung So, very customizable to si Cyanogen OS. Not only na pwede nyo palitan yung kanyang themes, marami kang pwede magagawa. Like scroll effect, ganyan-ganyan, sorting mode, blah, 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 blah. Marami kang pwedeng gawin sa Cyanogen OS. Actually, pakita na natin yung themes. But would the ordinary CP person, like this kind of, mukhang ma-overwhelm yata sila. Actually, very, siya, user-friendly naman yung Cyanogen OS. Hindi ako nahirapan dun sa mga parang bagong features na na-discover ko, like yung themes nga, and then ito, yung mga customization. So, yan. Madali lang siya pag-aralan, and isa pa dito, ang pinakagusto ko dito is speeds niya. Kahit 801 siya, parang Nexus yung speeds niya. Sobrang sarap. Ibang klase. Maganda yung response niya, maganda yun. Although, may times na naglalag siya, pero naglalag lang siya pag bagong bukas. Yun lang. After that, few seconds, wala na. So, yun yung kagandahan talaga nitong si Cyanogen OS. And Android 5.1, so medyo bago pa talaga yung OS niya. Although it's not Marshmallow, pero 5.1 okay na siya eh. Yeah. And tingin ko hula ko, magkakamera siya ng Marshmallow soon. So, what about, what sound niya? Yes. Yung sound niya, although wala akong player dito, pero pag naglalaro ka, may bass. Ibang klase. Although yung speaker grill niya, nandito lang. So, pag natakloban niya, is wala na. Pero, try natin maglaro ng games. Let's try NBA 2K16. The latest and probably the best game ngayon sa Android na hinihingi ng lahat. Tinatanong na lahat. You could buy this sa Play Store. Yan. Just to give you an idea, NBA 2K16, meron siyang adjustable na graphic settings. And we set this game sa medium settings. Alright, so... Alam mo, hindi ko pa na-download yung game na yan. It's available na sa Play Store. Although hindi sa lahat ng phones gumagana to. Medyo demanding to. Even 801 medium settings lang siya. So, pakita natin sa inyo yung gameplay. So, let's play as the EuroLeague. Hindi ko alam kung ano yung Kazan Unix or itong mga to or whatever. Then, kalaban natin, EuroLeague din. Hula tayo. May EuroLeague na? Yes, may EuroLeague na sa NBA 2K16. May base siya iba yung niya, tunog niya. Maganda-ganda naman yung tunog niya. So, talagang ramdam mo yung vibration ng tunog sa pag naglalaro ka ng NBA 2K16. So, yan. Naglo-load lang. Again, nakaset yung NBA 2K16 at medium settings. And then, let's wait. So, there we go. Yan, so, mas maganda yung graphics niya. Parang seta kami hindi naman. Kamukha kami. Ayan, so, hindi ko kilala yung mga yan. Pero, kita nyo naman, parang puti yung uniform, nalilito ako. Maganda yung niya, yung graphics niya, pansin nyo naman. And sobrang smooth naman siya pag nilalaro. Again, this is at medium settings. Although pag ka na, yung highest settings na, doon ka na medyo may hirapan. Mapapansin mo na may lag. Pero, so, foul. Blocking foul. So, super smooth. It's really good.
Yeah. Yan, so, konting laro pa. Actually, medyo ano ako kasi ngayon ko na nakita yung 2K16 eh. Nasali ako sa 2K14 eh. Yan, so, bulok ako dito. Di ko mapansin kung sino yung akin kasi pares ng puting uniform, nalilito ako sa totoo lang. First personal foul, yeah. But, I guess bug yun. Okay, so hindi ko lang, okay, so kalaban ko siya. Kasi pinasa dun sa ano. And so, hindi ko lang kung ano yung gold. Alright, so, wait, goaltending ko? Okay. So, basket na. So you guys get the idea. The NBA 2K16 is smooth naman dito, although kailangan siya i-set at medium settings. Okay, so hindi ako naka-rebound. So yeah, you get it. Yeah. And let's proceed dun sa camera. This one has a 13 megapixel camera. Yun yung pinaka-weakest siguro niyang point, the camera. Kasi hindi gano'ng kagaganda yung mga shots na nakuha ko. Although let's try that out. That's me. And so it's an indoor shot and decently lighting. Although mapapansin nyo dito na parang sala yung exposure niya and medyo madilim yung lights niya. Parang warmer yung colors niya and hindi accurate talaga yung lumabas na kulay dito. So yan. So another indoor shot. Yan. So medyo maliwanag na nga yan pero hindi pa rin ako satisfied. Dapat normally basa na yung mga ganyan and hindi na ganyan yung noise niya. Although yes, it's okay. Parang tama lang. Tama lang yung quality niya. So, yan. So, papansin nyo, yan o. Medyo hindi siya ganong ka-sharp pagdating sa, sa ganyang photos. Yan. So, hindi na nga basa to. Ayun, hindi na basa. Hirap na basahin. So, medyo hindi siya sharp. Kulang siya sa, sharpness. Sana, ma-upgrade yung kanyang camera. Kasi Sony IMX214 naman siya eh. Ito medyo... Yan o, parang reddish yung dating. A bit washed out yung niya wash out din yung kulay niya. Sala-sala yung kulay niya. Yeah. And, so yan. Ito nga eh. Ito maliwanag na to, Reg. Maliwanag to dun sa, ang venue na to sa Airbnb. Tanda mo, sa 46. Maliwanag na, sobrang liwanag na nito, pero parang, pa rin eh. Wash out pa rin yung kulay niya. Hindi pa rin accurate. Although yan o. So, medyo hindi ko nagustuhan yung labas ng kanyang output ng kulay. So overall, the camera doesn't really look good for me. So yun yung biggest, siguro weakest link nitong si Zook Z1. Yung camera niya. Pero yung battery life, doon ka magiging masaya. Okay, gano'ng katagal yung say, how many days? Malakas na loob ko magtanong ngayon na how many days? 2 days. 2 days of, even heavy use kaya mag 2 days. Although it's 1.5 day lang pag heavy use talaga. Pero sa akin, naka-dual SIM ako, magdamag LTE. Actually, sobrang tagal niya. I never bring a power bank ulit after I use the Zook Z1. So, less hassle na for me. I can, use the smartphone anytime na hindi na natatakot na maubos yung battery ko kasi kontento na ako and alam ko na hindi maubos yung battery ni Zook Z1. Nag-games pa ako nun online games, Hearthstone, naglalaro ako. And hindi kagad naubos yung battery niya. Amazing. Oo, sobrang ganda ng niya. Although, pag kinula kayo ng battery, ang problema nyo, maghahanap kayo ng charger, it's USB Type-C. Kailangan may dala kayong cable. Hindi ko pala nadala yung charger niya. Kasi yung charger niya, hindi basta-basta eh. It's flat, makapal yung cable niya, and sobrang haba. Siguro, expected parang 1.8 siya eh. 1.8 meters yung niya. Mahaba yung niya, charger niya, sobrang haba. Parang sa Galaxy Note 4. Hindi ko na-expect na ganun yung niya, yung kanyang charger. So, yun. That's the Zook Z1. And it's now available at 15,299 pesos. Well, looks like a good deal, Looks like a good deal. For 15,000, you have, you have a high capacity battery, LTE, the processor, although a bit old, but still a capable one. Okay. Ang niya is yung processor and, is medyo luma, pero okay pa din, yes. Yeah. Pagdating sa Qualcomm Snapdragon, malaki tiwala ko talaga. And it's a 801, one of the most parang common processors. Yeah, for those guys who might ask, 801 was used for for the LG G3, which was released last year. Okay, so that's it for our episode of today's episode of the CP Republic.
Jam and I will be back next week for sure. Next week, marami kami babalita. Kasi marami talaga kami babalita next week. May Yes. bagong news. And by then, we'll have a new phone to review. So, wag ko na sabihin, baka Hindi ko pa alam kung ano review natin. At saka hindi ko rin sabihin, baka mamaya hindi matuloy eh. Pero sa akin yung review din. So, anyway, we'll see you next weekend. So, thank you for watching, Jam. In behalf of Jam, this is DR, and see you next episode.